fake news. Gusto nila yung may malasakit. Otherwise, kung sarili mo lang isipin mo at pagpapayaman, huwag ka nang public servant, huwag ka nang tumakbo kasi hindi eh. Ngayon na alam na natin na based sila sa mga nagawa. Nagawa, Platforms, di ba? At ang nakita nating trend, kumbaga, sa voting behavior ngayon ay gusto nila yung may malasakit. Malasakit center. Ay, tinanong mo ako kanina, di ba? Ano ba yung quality ng leader na kailangan natin? Ayun pala yung sagot. May malasakit sa tao. Naku, lahat po kayo. Yung mga leader natin dyan. Yun pala yun. Kita mo? O yun, may malasakit at saka syempre, yung tinitignan yung kinabukasan ng kabataan. Kasi syempre, yun naman 'di ba ang serbisyo publiko. Otherwise, kung sarili mo lang isipin mo at pagpapayaman, huwag ka nang mag-public servant, huwag ka nang tumakbo kasi hindi eh. Gusto mong mag-farmer ka sa Japan? Hello sa mga ating magigiting na OFWs. Opo. Ang gusto po naming malaman sa mga OFWs na nanonood ngayon, proud po ba kayo or natutuwa po ba kayo sa naging resulta ng eleksyon? Siyempre kasi yung ating mga bayani ng bayan natin, kailangan din malaman din natin at marinig kung ano ba yung kanilang mga saloobin sa nangyaring resulta. Please, comment down below po para pwede natin gawing susunod na topic sa susunod pong video. Pero baka yung mga kababayan natin abroad, interesado rin malaman kung paano ginagawa yung survey. Oo nga. Meron ba kayong idea kung paano ginagawa yung mga survey? Paano nga ba ginagawa yung survey? Maswerte po tayo dahil may political scientist dito sa ating sa ating office. Makikita nyo na lakas ang hangin. Paano? Now loading. Ganito. I am sorry. Sige po, next slide. Ako talaga na-curious ako, paano lang ginagawa yung survey? Sige. Paano nga ba gumagana? Paano ginagawa ang survey? So, sa bawat pangunahing rehiyon, Luzon, Visayas, and Mindanao, at pati na rin sa Metro Manila, may tig 300 na respondents na pinipili. 300. That's the magic number. So, mula sa mga lugar na to, pipili siya ng 60 na barangay. At sa bawat barangay, 5 tao, magic 5. Sa basketball, ganun din, di ba? 5 tao lang ang mabibigyan ng pagkakataon upang makasagot sa mga survey na ito. So, sa isang barangay na minsan ay may libo-libong residente, 5 lang po talaga. Kaya ang tanong ng marami, sapat ba yun para makita ang pulso ng bansa? Kaya minsan iyan yung nagiging source ng mga dahilan kung bakit mayroong pagkakaiba yung survey versus dun sa actual na resulta. Isa sa mga dahilan yan yung margin of error. Ano ba ibig sabihin ng margin of error? Kunwari sinabi natin na may 2% na margin of error, ibig sabihin pwedeng mababa ng 2% or mas mataas ng 2% yung actual na resulta versus dun sa kinonduct na survey. Isa pang kadahilanan, pwedeng yung legitimate ba yung source ng survey. Paano nila Paano nila kina-qualify? Pinipre-qualify yung mga ini-interview. Kasi ako never pa ako na-interview. Ang tagal-tagal ko nang bumuboto. Kaya ako curious ako. Kaya ngayon, bumuboto ako based from kung paano ko nakikita yung mga politiko. At saka sa social media, kung paano nila pinapakita yung ginagawa nila. Ako din, kung sinong masarap. Saka, pwedeng Yung gwapo. pwedeng isang dahilan, yung kinomisyon na organization Who commission? kumpanya. Oo, sinong nag-commission. Doubt ka sa veracity talaga ng results nila. Para lang yan nung yung nagtitesis tayo nung college. Diba sa thesis natin may mga random sampling. Kamusta sa mga nagtitesis dyan? Comment down below kung ano yung comment nyo sa mga discussion namin. Pero alam nyo, isa pang nakaka-apekto sa resulta ng mga survey ay yung herd mentality.
Ano yun? Yung parang sumasabay lang tayo sa bandwagon, kaya napaka-importante rin talaga minsan eh. Kasi tayong mga Pilipino, kung sino yung nakikita natin na nasa top, sino yung nasa Magic 12, yun na lang kadalasan yung binoboto natin, hindi na tayo nag-iisip pa minsan-minsan. Kaya pala nasabihan ng mga mga syunga-syunga ang mga Pilipino minsan sa pagboto. Pero ano? It's because of that. Pero yung recent na result ng election, parang pre-move na nag-iisip na yung mga tao. Diba? Yun ang interesting. Nawala na tayo sa stigma na, ay, sikat, sumasayaw sa TV, artista, iboboto natin agad. Ngayon, parang, ngayon wala na tayo sa ganun. Parang ngayon, kailangan na natin ng kahit pa paano changes, at saka may nagawa talaga. Kasama din talaga sa mga bagong na kita natin sa resulta, yung paglaban ng mga botante against disinformation. Tama. Kasi mas aware na ngayon yung mga botante. Oo, at magaling na rin mag-determine ang mga tao kung ano yung fake news. So, naging mainit na usapin tungkol sa paggamit sa social media ng fake news, pagbali ng impormasyon, or minsan nga sinasabi nila kahit trolls. Oo. Yung mga gumagamit ng pangalan nyo po, tapos gumagawa sila ng fake accounts. Fake account, Ay, fake oo. pages. Opo, kasi credible kayo, gagamitin nila yung nyo, identity. Kaya nga, yung mga OLAs, yung mga online lending apps na nagsasabing lawyer nila ako, next topic yun hindi po talaga ako lawyer ng mga OLA. Ayun. Galit sa akin yung mga may utang at ayaw magbayad. Opo. Kung naka-receive na ba kayo ng mga message? Comment down. Kung below, lagay nyo lahat kung anong yan, OLA na nagkukuha sa akin. Pero kasi naman kung uutang kayo, bayad kasi. Para, alam nyo yun, wala tayong ganyang problema. Pero yun ang nakakatuwa ngayong eleksyon. Sabi nga natin kanina, hindi na masyado naniniwala yung mga Pilipino sa disinformation. Bakit? Kasi di ba si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino, hindi naman yan lumalabas sa survey, pero bakit sila yung lumabas na nasa top ngayon? Oo, yan talaga yung tanong ng lahat ngayon. At pati si Lito Lapid, iniisip din nila kung bakit daw nakapasok. Pero may input, si Marcoleta din. Sa tingin mo, Attorney Sam, ano yung naging major factor na nag-play para mangyari yung mga resulta na yun? Naka-apekto sa resulta ng eleksyon ngayon? In fairness naman po, ako to personal opinion ka lang pwede nyo naman kayong magdagdag. Yung kay Marcoleta, naging active talaga siya sa social media, 'di ba? As in, isa siya sa mga pinaka-aktibo bago unang takbo pa lang niya ito sa Senado, pero ang sipag niya lang mag-educate ng publiko, mag-share ng kung ano ba yung pwede niyang gawin. At saka alam ko may video siya na baka pwede nating i-flash, yung tungkol dun sa kuryente. Inaabangan nga yan nung lahat. Parang sabi niya, pag 2,000 pesos yung kuryente mo pababa, ililibre na. Tama ba? Sana all. Ay, yung mga nagja-jumper, tayo ang nagbabayad. So, lahat yon gagawan daw po ng batas ni Marcoleta. Kaya I think yun. Kaya pala Abangan. May aabangan po talaga tayo kaya Senator Marcoleta. At ngayon naman, si Lito Lapid, yung isang staff natin, si Cami, wala siya ngayon. Tsaka sinabi nyo kanina, si Lito Lapid naman took a different approach in terms of campaign. Ang sabi, siya talaga yung nasa field. So ano namang masasabi nyo doon? Kasi ang topic natin ngayon, social media. So parang meron pa ring advantages and disadvantages yung going on the traditional route of campaigning, which is yung pagbabahay-bahay nga. Kasi nakita naman natin sa nangyari nga kay Lito Lapid na despite the fact na hindi siya active on social media, pumasok pa rin siya sa top 12. Malaking factor din daw yung nakita siya sa TV show. Meron tayong meron yung mga Pilipino minsan nahihirapan i-differentiate yung ginagawa ng artista versus dun sa totoong buhay nila. Parang ang nakikita natin kung ano yung personality nila dun sa TV show na pinapanood natin, iyon din sila sa totoong buhay. Again, sa mga OFWs, pa-comment naman po kung sino po sa mga senator yabols noon, nung campaign, ang pinakatumatak sa inyo. Diba? Kung ano yung ginawa nila at yun ang talagang sinuportan at binoto nyo. In terms of campaigning po. Interesting din yung naging role ng millennials and Gen Z dito sa election na to. Sa tingin mo, Attorney Sam, ano yung naging papel ng mga millennials at Gen Z dito sa election na to?
Kasi nga as of March 12, 2025, ito, base din sa COMELEC data, we have 68.4 million registered voters. Kung titignan natin dun sa data, Gen Z and Millennials nagko-comprise ng 60.51% ng total vote. So, i-compute mo, asan yung calculator? Mga almost 40 million voters. 50 million. Ayan, 26 million yung pinakamataas na vote yung kay Senator Bongo. Napakagandang pangitain nito kasi nakikita natin na yung mga kabataan natin empowered na sila bumoto, lumalabas sila, nagpa-participate sila, they are loud. So, ang laking factor nito sa darating na 2028 election. So the real power lies in who chooses to stay critical and aware. Yun nga yung sinasabi natin na Gen Z now and Millennials are really taking a stand na no, hindi na po pwede to. Hindi na, kasi ngayon na may power na po silang bumoto, ine-exercise talaga nila yun. Kaya sa mga susunod nating leaders at nag-a-aspire, nako, mag-isip-isip na po kayo. Yeah, and this new normal, no? Dati nung pandemic, may new normal tayo. Ngayong election 2025, we have a new normal. The future might just be brighter, bolder, and finally ours. Kasi this generation, they're not just voting, they're deciding for their future. Proactive ang generation na to. Alam mo, Attorney Sam, itong election na to, ang dami ko talagang naging realizations. Dati, nung last na election, halos nawala na ako ng pag-asa na may magandang mangyayari sa Pilipinas. Pero ngayon, dahil sa pinakitang resulta na to, nagkaroon ako ng panibagong na pag-asa na meron tayong kapangyarihan para baguhin yung future natin. Kaya gamitin natin to ng maayos. Ikaw, Sed, anong yung masasabi mo? Sometimes mapaisip ka din na, okay, may worth pa talaga yung boto ko. And I'm glad na yung mga kasama ko sa batches ko na Gen Z and Millennial, they did not shy away. They wanted their voice to be heard. Very, very happy na mataas yung turnout. That's very important for our democracy. And also, I hope we continue to hold public officials accountable. I hope hindi lang siya trend. I hope it's something na ma-normalize na natin within Filipino culture. Sa akin naman po, yun nga, final word and advice din po. Kapangyarihan nga nasa atin ng mga millennials and Gen Zs. Ang 60% po yung boto ng tinatawag nating digital natives. Ang ganda nung term, no? Digital natives. Masahabo. So, ang digital natives, mga taong lumaki sa information age, marunong mag-fact check, mabilis mag-research, at hindi basta-basta nadadala sa mga paandar. Digital natives. Bigla naging seryoso. Yes. Ikaw na. Take Si Miss, away. ito na yung Miss Political Thank Scientist. you for that wonderful question. Candidate number 1. Yes. Yes. Call to action. Kasi last elections, very loud na talaga yung mga kabataan. But they are not able to voice out yun. Kasi siguro hindi pa sila pwedeng bumoto. So ngayon na pwede na sila, kaya mas lalong lumaki yung percentage ng mga youth na voting. Mas na voice out na nila with action na yung gusto nilang mangyari. Unlike last elections na hanggang rants lang, yun ang sinasabi nila puro kayo salita, ganito, ganyan. Kaya dapat talaga, always practice your right to suffrage. And then second is yung pakikinig. Kasi though the heroes here in this election is the youth, hindi naman kalaban yung matatanda. Very thankful ako na somehow yung mga matatanda, hindi sila yung katulad nung last elections na close-minded. They are open na now to accept yung mga opinions ng mga batang yan. Kaya na yung mga, for example, yung mga anak nyo, papaaralin nyo yan, tapos hindi kayo maniniwala sa kung ano yung pinag-aralan nila. So, mas maganda yung feedback sa mga older generations na marunong silang makinig. So, somehow, naging factor din sila. Kasi sabi ni attorney, younger generations yung nagpanalo sa akbayan. So, ibig sabihin, nakinig din sila. So, maganda yung nakikita natin sa elections and somehow, sana papanindigan ng mga itong candidates na naniwala tayo na kaya nila. Isashare ko na lang yung isa sa mga paborito kong legal maxim sa law. So, hi sa mga gustong maging abogado dyan, sa mga magte-take ng bar exams, comment down below yung stress level nyo. Anyway, so, kasi hirap nung bar exams ngayon, ang daming nangyayari So, isa sa mga favorite ko is yung Salus Populi es Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law.
So, dun ko siya gustong tapusin. The welfare of the people is the supreme law. And I think, mula umpisa hanggang dulo ng ating discussion, ganun ko gustong i-describe ang naging resulta nitong 2025 election. Yes. Kasi ang inuna ng mga tao is yung ganong paniniwala na the welfare of the people is the supreme law. So kung sino man po yung gustong maging leader ng ating bayan, isipin niyo po yung welfare ng mga tao. Yeah. Itong mga to, mambabatas yan gagawa sila ng batas, pati yung mga nasa kongreso. And the supreme law should always be for the welfare of the people. Always for the people. So if you like this kind of video, do not forget to like and subscribe. And sa mga nanonood po na hindi pa po nagsusubscribe sa channel, please subscribe po. Yes. See you on the next Couch Talk. Yay!